sa amin, 3 months daw ang bigay nila ng financial assistance. Opo. Kaya sabi ko naman po, magbaback to zero na naman po Yun tayo. ang problema. Ito po ay hindi sa paninira, no, sa gobyerno, kung kasi sa sino man, no, na tumutulong dito sa ating mga kababayan, especially yung mga nakita nating tinulungan ng mga charity vloggers, no, na ating sinusubaybayan like Tekram, Daddy Frankie, Borealde, no? Nakikita po natin ngayon, no, kung ano po talaga yung kakulangan sa gobyerno. Hindi ko po sa tinitira yung gobyerno, no, wala po ito sa ganun. Obserbasyon lang po ito, no, na bilang mamamayan, bilang nakakapansin sa mga nangyayari. Nag-share lang po ako ng aking sagot. Nasa sa inyo na po yan kung paano nyo po tatanggapin or titingnan yung aking opinion. Kaya lang po kasi kitang-kita po na may kakulangan talaga sa pagtulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Na ang tanging pwede pang tumulong ay itong mga taong nabibigyan pa ng mali connotations, no, ng ibang mga nakakapanood. Yung mga charity vloggers na katulad nila Daddy Frankie. Yung talagang ang puso ay sa pagtulong, no? Hindi po sa kita muna nakatingin, no? Oo, ako, opinion ko, nandoon din po syempre sa para may kitain sila, para may maitulong sila, no? Kung kumikita man sila, yun na inaibabalik nila. Kung bakit ko po ito nasasabi, allow me to play a portion of the video nung isang content ni Tekram, yung latest content niya about doon sa yung magkapatid, no, na parehong nawala sa katinuan ng pag-iisip at transfer ni ni Tekram yung rights to vlog them, to help them kay Daddy Frankie. But may mga pangyayari po na dito maririnig po uli natin sa nakapanayam ni Tekram, no? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, please leave a comment on our comment section, no? At lagi po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Okay? So, inulit ko, disclaimer, this is not to insult, no? Especially our government. Hindi po maialis sa amin na makapagsalita ng ganito dahil na rin po sa mga nadidiskubre na mga katiwalian sa ating bansa. And now, itong nangyayaring ito, tag-ulan, habagat, ano pong nangyayari sa Pilipinas. But yes, I know, yung mga tao rin may contribution, especially dyan sa mga baha, no? Dahil sa pagtatapon ng basurang wala sa ayos. Pero bilang gobyerno, no, kayo po ay may rules na pwedeng ipa-implement for us to follow. Now, if we don't follow, you have a certain penalty na pwede niyong ibaba sa amin. No? Kahit na po meron kaming parte ng pagkakamali, no? Nasa sa inyo pa rin pong mga nakaupo sa gobyerno. Kaya po kayo nandiyan para po pamahalaan, magbigyan po kami ng direksyon, especially yung mga kababayan nating hindi sumusunod, no? Para disiplinahin. Kaya lang po sa mga nangyayaring naririnig namin sa flood control project, no? Hindi po mayalis na ma-question namin. Ngayon, ito pa po yung isa sa mga nakita at narinig namin, no? Sa paliwanag na to nung umaalalay sana doon sa magkapatid kay Lori at kay Joseph. Kung ano po yung gusto kong sabihin, allow me to play a certain part of the video ni Tekram, no, na kung saan may mga nabanggit si nanay, no, tungkol sa mga tumulong at tumutulong, no, doon sa nangyari kay Lori. Okay, doon po sa mga hindi nakakalam, ito po, inuulit ko po, yung pangyayari pong ito ay yung dalawang magkapatid na matagal nang tinutulungan ni Tekram na dahil sa malayo, no, sa lugar niya, mas minabuti niyang ilipat kay Daddy Frankie.
But nung time na tutulungan na sila ni Daddy Frankie, dumating nga yung team ni Erwin Tulpo, no? Hindi si Rafi Tulpo, si Erwin, yung kapatid, no? At may kasamang DSWD. Okay, so ito po, pakinggan natin yung kwento ni nanay. Yung po kasi tatay na nakukunin po ni Daddy Frankie sila. Dumating po si yung team po ni Sir Erwin Tulpo. Tumawag po sa DSWD po si Sir Erwin Tulpo daw po. Yeah. Ngayon, kasi daw po, may nagsumbong daw po, nung matagal na panahon na, may nagsumbong daw po kay Sir Tulpo na yung daw po ikinulong namin ay minor. Minor po. Okay, so actually napanood ko yung part na yan nung binablog na ni Daddy Frankie, no? Hindi lang naging malinaw kung ano yung talagang reason. So dito, no, I'm not too sure kung na-mention yun doon sa content na yun ni Daddy Frankie before. Nung pinuntahan nila na wala na. No, yun na nga pala yung kinuha sila ng DSWD at saka ni Sir Erwin Tulpo na yun pala, no, yung mga kamag-anakan din nitong mga may kapansanan, kamag-anak nila yon, sinasabi na kinulong ito nila nanay ay minor. No? So kaya pala to the rescue sila Sir Erwin Tulpo at ang DSWD. Pero nung nakita nila na hindi naman siya minor at nakita yung kalagayan, since nanduro na sila Sir Rafi Tulpo, tinulungan. No? So tinulungang i-rescue na siguro since hindi naman minor, tinulungan na lang nila na dalhin sa ospital at ipa-check up. No? So, pina-check up naman nata nila. Yan, siguro po, napanood tayo, nung po, naandito kayo nila Daddy Frankie. Mga ilang araw po, dumating naman na po sila. Pati po DSWD buong region dito sa Nueva Ecija, dito yung lahat ng DSWD. Hindi sa pag-ano, no? Sorry ha, sa mga taga-DSWD. Kung hindi pa to na-sensationalize, no? Kung hindi ito na i-vlog nitong mga vloggers na to, sorry po. At hindi nakarating. No? Dahil senator na si Senator Erwin Tulpo na yun. Ay nako. No? Makikita po natin. Hindi naman po usapang mamaliit. Sige, sabihin na natin napakalaki ng lugar na yan. But, di ba? Nung time na hindi ito nakatawag ng pansin, no? Ng mga taong nasa gobyerno, bakit walang gumagawa? Kasi mahirap pong sabihin na hindi ito alam no? Dahil may pondo po ang gobyerno natin, no? Para po sa mga ganitong klaseng nating kababayan. Okay? So, sabihin ninyo, kapos din. Responsibilidad pa rin po ninyo yun. Para sa akin po, sir, ma'am, kung sino man po yung mga nasa DSWD. Hindi po sa bang mamaliit sa inyo, kung hindi pa po mismong si Rafi Tulpo or si Erwin Tulpo, hindi pa po ninyo siguro mapupuntahan. No? Regardless minor yan or not. Ngayon po, baka ano naman po nagkwento. Ano po, minsan po, kinumpain po sila. Yeah. Kaya si Lori po, ang sakit po sa dugo. Kaya sinalinan po siya ng 4 na bag na dugo po, sir. Ngayon, nilabas na po ng mister ko kasi bumaksak mga 10 days po andun sa ospital. Nilabas na po sila. Ngayon po, dumating yung team ni Sir Erwin Tulpo na nakalabas na sila. Binigyan naman po kami sila ng pasimula. 20 mil po, sabihin ko na yung 20 mil. Ngayon po, andito na po sila. Sabi po nila, pag daw po kailangan pa namin ng gamot o check up, sabihin lang po namin, mag-chat lang daw po kami sa staff ni Erwin Tulpo. Nag-chat naman po ako. Ang sabi po, ite-turn over na lang daw po kami sa DSWD na malapit dito po sa amin. Okay? So, natulungan ng Erwin Tulpo. Kaya kahit pa paano, bigyan niya, katulad ng sinasabi ni nanay, nabigyan sila ng 20K as assistance lang yun. No, na baga yun, parang panimula lang yun. But
full responsibility, hindi nila kukunin yun, no? Nanduroon lang sila to help dahil akala nga nila minor, no? Ni-rescue nila. Now, since nakita nila yung katayuan, so kahit pa paano, pina-doktor ng Rapi Tulfo and yun nga, nagbigay ng assistance, no? Temporary lang naman yan. Kumbaga, ayuda lang yan, no? Kung ano man ang nangyari. Well, for sure, alam nila na may sakit na yan. Diba? Kasi sinalinan mo ng ganong karaming dugo, then, bumagsak pa rin. So, for sure, alam na nila na may sakit yan. So, ang binigay lang nila is, kumbaga, tulong, financial, and turnover sa DSWD. So, kumbaga, hindi naman, masasabi natin na hindi talaga responsibility nila Erwin Tulfo yan. Di ba? Nandun lang sila to help. But, yung mga ganitong kasing bagay, di ba? Yun nga, kasi may DSWD tayo na siyang aalalay at tutulong. Pero, ano yung nangyari? Ngayon po, tumawag naman po ako sa DSWD na wala na po silang gamot na hindi na po ng kakayahan na bumili ng gamot nila dahil kamabahal po ng panahon na yun. Kaya sabi po ng DSWD sa amin, 3 months daw ang bigyan nila ng financial assistance. Kaya sabi ko naman po, magbaback to zero na naman Yun po tayo. ang problema. Doon lumabas yung problema. No? Alam ko naman na yes, sa dami-dami no, humihingi ng tulong at hindi lang naman yung mga katulad na yung kaso nila nanay yung may mga ganyan. Marami pa yan. Nakikita naman natin yun. Alam ko rin yun. Alam din natin lahat yun. Kaya lang, yung mga ganitong kalagayan na hindi kayang i-sustain ng gobyerno, magtataka tayo. Bakit? Nasaan na yung tax? Nasaan na yung mga... Di ba? Nasaan na pupunta yun? Anong nangyayari doon sa mga kinukuhang pera? Yung tax ng sambayan ng Pilipino. Na lahat na lang halos may tax. Di ba? Anong nangyari sa pondo para sa kanila? Yun po ang maku-question eh. Hindi po maalis yun. Kung titignan nyo po yung comment section nitong vlog na to ni Tekram, yun po lagi ang katanungan, anong nangyari? Bakit umabot ng kailangang 3 months bago makapagbigay ng assistance? Wala bang any comprehensive na tulong na maibibigay sa mga ganitong klaseng may karamdaman? Di ba? Ano yung narinig natin before? Di ba? Na malaki ang inaalat na budget, no, para sa health nating mga Pilipino. Bakit ngayon po ito? Katulad po ng sinasabi ko, hindi lang si Lori or yung magkapatid na to yung may ganitong sitwasyon. No? Ang sa akin po, nasaan po yung pera na para sa inyo? Bakit kailangan pong every 3 months? At bakit po parang lumalabas na different cases of sickness, ganun po yung pinapa-implement. Please correct me if I'm wrong. No, kasi yun ang sabi ni nanay, every 3 months po daw yung bigay nila ng assistance. No? Hindi ko sinasabing ang DSWD talaga ang may kasalanan. No? Makita po sana ito ng mga taong no, may rights to adjust, to do necessary adjustment para sa ating mga kababayan. Ang laki po ng pinipera ng gobyerno. No? Nasaan na yung mga pera ng ating mga bagong bayaning niririmit? Di ba? Nasaan na po yun? Kami po'y nagtatanong lamang. No? Ito po, no, kung hindi nangyaring pumasok ang DSWD at sila Erwin Tulfo, baka malamang po, no, kahit papano. Okay, sabihin natin aabot din sa punto na hindi nakakayanin ni Lori dahil leukemia yung sakit niya. At least, kahit papano siguro nadagdagan kahit na ilang buwan o taon yung buhay ng tao. No? At baka milagro may mangyari. Pero anong nangyari? After na maubusan ng gamot,
tumigil na. No? Doon ko po nakikita yung importansya ng mga charity vloggers. Kasi nga po, sa kakapusan ng kakayanan ng gobyerno to sustain their needs. Oo, nagagamit yung kahirapan nila. Totoo yan. Nabablog sila, napapakita yung kahirapan nila. Pero kung ang kapalit naman po nun is madadagdagan kahit papano yung buhay nila. Dahil sa tulong ng mga charity vloggers na yan. Di ba po mas maganda yun? Hindi naman po sila in-abuse eh. Di ba? Kasi bakit hindi ma-admit ng gobyerno natin na may kakulangan talaga? Now, may mga ganitong klaseng taong tumutulong. Bakit hindi niyo pabayaan? Di ba? Nakita naman na ninyo na nagtulong na yung dalawang charity vloggers na the heart of them to help these people ay nandoon. Bakit kailangan? Di ba? Doon lang yung medyo nakaka-frustrate. No? Kung sakali na hindi pumasok no, sila Erwin Tulfo at yung DSW, siguro kahit papano baka nagdugtungan pa ng kahit mga ilang buwan yung buhay. Di ba? Hindi ko po sinisisi sila Sir Erwin Tulfo. Okay? At ang DSWD. Ang sa akin lang dito kasi, nung pinasok dapat yan. No? Okay, ginawa ng nila Erwin Tulfo yung part nila dahil tumulong sila, which is hindi naman talaga yung trabaho nila. No? Tutulong sila, i-endorse nila yan sa DSWD o kung kanino ang ahensya ng gobyerno natin. Yung may talagang rights to support and to help them. Di ba? Pero ano pong nangyari? Di ba? Kung halimbawang hindi sila nakialam. Kasi pag ganyang pinakikialaman na ng gobyerno natin yan, talagang hands off na yung mga yan. Di ba? Ganun din naman ang ginawa ni Daddy Frankie before. Di ba? Nung nakialaman DSWD, nasaan na si Panda, nasaan na si Kuya Junjun tsaka si Jay. Di ba nasa DSWD? So that's why, nung nalaman nila Daddy Frankie to, since si Daddy Frankie na yung binigyan, no? Pero nalaman niya na nanduro na yung DSWD si Erwin Tulfo, sila Senator Erwin Tulfo, hindi na siya nakialam. Hindi na siya nakialam. At hindi po natin masisisi sila Daddy Frankie on that matter. No? Kasi umiiwas sila na sila yung magkaroon ng issue. Dahil ang kanila ay pagtulong lang. Ngayon, kung may tumulong ng iba, hindi na sila para makialam. Ito, napalikan lang ni Tekram dahil may nagparating sa and yung medyo na hindi magandang marinig na ganun pala. Hindi pala tuloy-tuloy yung suporta sa ating mga kababayan. Di ba? So, ano nangyayari talaga sa pera na? Yun po lang naman yung question, no? Hindi ko lang po question yun. Question po ng karamihan. At yun nga, no? Sana naman, huwag niyong kundinahin yung mga katulad nitong mga charity vlogger. Yes, hindi niyo naman sila kinukundina. Pero, no, pag alam niyong medyo nagiging sensationalized na, diba, ganun din naman yung nangyari kay Daddy Frankie, diba? Kaya nawalan siya ng mga beneficiary sa shelter niya. Dahil binigilan. Ngayon, ito another case. Ulit po ng sinasabi ko, no, yung sistema po kasing ng pamamalakad, yun po yung nagpapahirap sa ating mga kababayan. Oo, gumagampan lang ang DSWD ng gawain nila. Pero sana, no, magkaroon din sana sila ng boses na iparating sa kung sino man yung namamahala ng pagbibigay ng budget sa kanila na they need more kasi marami tayong mga kababayan pa yung hindi na naaabot ng tulong. Yung katulad ng ibang tinutulungan ngayon nila dati. Biruin mo may mga ganun. So nasaan na yung supposed to be gobyerno natin tutulong. Ito po ay pagpuna lamang ng aming mga nakikita. Hindi po ito para sirain, patikusin ng gobyerno. Okay? Paglalabas lang po ito ng aming saloobin dahil sa mga nakakaawang sitwasyon ng ating mga. So, yun po, no? Nakita natin na sayang. Diba? Kahit pa paano. Kung yan ay napunta sa mga charity vlogger. No? Baka wala po tayong maririnig na kailangan pa maghintay ng 3 months bago mabigyan ng
ayuda. Okay, so hanggang dito na lamang po at issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po tayo mag-fact check para di ba sabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.